huwag nating kalimutan, palapit na po ang eleksyon sa Pilipinas, May 12. Ayan, number 56, Attorney Vic Rodriguez at ang ating Duterte 10. So, huwag na huwag kayong bumoto ng mga bangag aligned. Ibig sabihin, lahat ng mga gustong ipanalo ng bangag administration, ng mga budol-budol, ng mga addictus benedictus ay wag na wag niyong iboto. Yung mga OFW, pagsabihan niyo ang inyong mga pamilya na lalo na na kayo ay nagpapadala ng pera at dahil sa kaletsihan ng bangag administration, hindi kayo makauwi, kaya naman naghihirap kayo dyan sa ibang bansa at ang inyong mga pamilya ay naghihirap din dahil sa maling na iboto natin sa administrasyong bangag. Alright? So, ang dami nating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. So, mainit ang usapan sa video ni, allegedly, ang video na naka-blurred ni Paulo, ni Congressman Pulong Duterte. Doon siya kilala. Siyempre, mga kababayan, akala ng mga bangagers, ito ay puntos sa kanila. Dahil nagano sila, may mga cover-up video na sila na inalabas na di umano si Congressman Pulong ay nanakit or nang-amba, di ba? Nang-amba, napanood ko yung video pero blurred yung kanyang mukha. Okay? So if you compare, ano ba yung mas malupit na video na inilabas sa social media? Ang video ni Marcos Jr. na sumisinghot ng pulburon na authenticated, o itong video allegedly, okay, ni Congressman Pulong Duterte na parang ang tingin nila ay eto na yung parang magpapabagsak sa mga Duterte. Nagkamali ang mga bangag. Unang-una, okay, if you granting na ito kunwari ay totoo o hindi natin alam kung anong istorya nito. Hi, Ma'am Parvina, how are you? Hindi natin alam kung anong istorya, kung ito ay totoong video na gustong saktan ni Pulong, itong reklamador na ito, yung nagsabing nag-file siya ng case, then bago siya mag-file ng case, na ikalat na sa social media. So actually, this is very bangag. Alright? So kung ito ay may katotohanan, if you compare sa kay Marcos Jr., ano ba dapat ang pinagtutunan ng pansin ng ninyo lahat? Okay? Lalo na yung mga trolls dito, yung mga bangag na talagang kahit na hirap na sa buhay, nagtsatsaga sa bayad sa kanya ng mga bangag para makalamon lamang, yung mga walang dignidad. Now, if you compare sa pulburon video at sa Pulong video, mga kapalangga, mas pinag-uusapan itong video ni Marcos Jr. Unang-una, ito ay hindi blurred. Kitang-kita yung pagsinghot niya at ito ay authenticated. So ngayon, actually, bago tayo mag-vlog, ay may sinend sa atin na picture na interview ni Inday Sara at mismo, kapag ganyan muna, in-acknowledge mismo ni Inday, ni Vice President Sara, na talagang tahasan niyang sinasabi ang authentication ng ating video. Tingnan mo, ha? Pipi, ano nasabi mo sa problema ng droga? Lalo pa yung nalalaman? Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lumaki sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan droga na rin. Kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao. Wala na silang respeto sa authority. Kasi nga naman, ang PNP, pinapayagan ang mga pulis na magdroga, na magpulburon, na suminghot para maghaba ang kanilang yung oras nila sa pagtatrabaho. Oh. Kanya-kamay na ang mga illegal at criminal. Mga tulungan mo kasi well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya mag-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, Hindi nila ma-deny kasi authenticated. Hindi ma-deny ni Bangag
Kaya ang ginawa, panghaharas kay Roque, kay Harry, sa akin, kay Maharlika, at kinasuhan daw kami dyan ng inciting to sedition. Nakita nyo, baliktad na ang utak ng mga bangag. Yung mga tao, mga whistleblower na concerned like me, na dapat ay hindi kayo pinamumunuan ng Addictus Benedictus, ay kakasuhan ng inciting to sedition. Sabi nga ni Javrin Liz, yes, only in the Philippines. Dahil naglabas tayo ng katotohanan, pina-authenticate natin ng video, tayo pa ngayon ang kakasuhan. Kaya nga talagang dapat matapos na ang kadyutahan ng mga bangag. Tuloy natin sinabi ni Inday. Isang senator candidate na mag-drug test, ayaw niya mag-drug test. Last question. Yan na yan. So, inamon siya, ayaw niya magpa-drug test, tapos di ba paano nila kinounter yan? Yung ating polvoron video, naglabas sila ng picture, yung NBI, ang tenga daw, mga litsi, mga ganon-ganoon. Tapos tinakot ako noong 2024, last year. Then now, tinatakot pa rin ako hanggang ngayon. Nakala nila natatakot naman ako sa mga jutang ginimis nila, na kesyo ipapa-Interpol, kesyo dadamputin na, or mga ganon. Diba? Huwag kayong mag-alala. Sabi ko, na-report ko na lahat yung mga buwakan ng inang yan. So, grabe talaga ang sitwasyon ninyo ngayon. So, if you compare dun sa pulong and pulburon video, okay, malupit yung pulburon video dahil si Marcos Jr. ang may control ng pera ng bayan. Ang pamimigay ng pera na walang habas sa paggamit, okay, ng pera ninyo para ibayad sa mga voters para maipanalo ang mga malansang alyansa, di ba? O malansang mga bangag. Alright? Harap-harapan at sila lahat ay may pananagutan sa batas sa paggamit ng ayuda, paggagamit ng pera, pamimigay. Nakita nyo si Kimbo, si Luistro, harap-harapan at marami pang mga kongresista na binibigay mano-mano yung pera. During election, lumalabag sila sa batas pero hindi sila nananagot dahil magkakasabwat lahat. Ngayon, ang mga jutang ginimis sa bangag na administrasyon. So dahil bagsak na sila, ngayon, naglabas sila ng pulong video na nakatakip ang mukha, naka-blurred. Hindi natin alam kung siya ba talaga yun, pero sinabi naman ni Congressman Pulong Duterte, ay matagal na yan. I'm not sure kung matagal na yung video, matagal na yung issue tungkol sa kanya at sinasabi niya, is just waiting for the authentication ng video at yung advice sa kanya ng abogado na, wag muna pag-usapan yung mga yan. Siyempre, ika-counter nila yan. Di ba? Kung ano man yan. So, yun po ay ang ginagawa ngayon ng mga bangag dahil bayaran nga yung mga vloggers nilang mga ngetpa, mga makyoho, mga dukyot, mga patay-gup, hampasoil, mga ganyan. So, malayo sa anti-bangag vloggers, sa mga katulad ninyo, na talagang pinupuntiryan ng NBI. Ngayon, mga kababayan, I think mamaya natin pag-usapan yung sa vloggers, no? Ngayon, dahil talamak ang pulburon, ang illegal na pulburon, asin, ano man ang tawag natin dyan, mga kababayan, samut-sari ang aksidente. Slap soil, ayan, hampas. Yun ang iniisip kong word for Ma'am Raga, ayan, mga slap soil. So ngayon, mga palangga, recently, dyan sa EasyTex at Tarlac Expressway, right? Ang ibig sabihin yan, may na-aksidente, may namatay, 10, ang dami mga sugatan, may 2 taong batang gulang na namatay, both parents. At ngayon ay, orphan na siya. So nakakaawa, nakakalunos yung pangyayari. Although it's still under investigation, pero narinig nyo, di ba? Ang sabi doon, mga kababayan, sa balita ay nag-undergo sa breathalyzer test itong driver ng bus na kung saan sanhi ng pagkaroon ng ganong trahedya o ganong aksidente kaya ang daming nagbuwis ng buhay. Sabi ni Shing, yes, meron na namang aksidente sa NAIA. Ayun na nga, konektado ito sa pinag-uusapan natin. So magtataka ka, mga kababayan, ang sabi ng pulis, sabi ng PNP dyan, ay nag-breathalyzer test naman siya. At ang driver ay nagtanggi sa pulburon test. Ngayon mga kababayan, ang sinasabi karapatan daw ng driver.
rights niya na magtanggi siya. Can you believe that? Mga kababayan, may batas. May batas sa Pilipinas, Republic Act number 10586, Anti-Drunk and Drug Driving Law, na inoobliga ng mga otoridad, okay, na isailalim sa drug test ang sino mang driver na sangkot sa aksidente. Especially kung ito ay may mga involved na mga nagurgor. At dito sa case na to, 10 ang nagurgor, may bata, maraming sugatan. Pero ang question natin sa inyo, bakit hinayaan ng mga pulis yung nagsalita na PNP? I think, nandito, parinig natin dito. Bakit ayaw nila ipulburon test? Malalaman niyo kung bakit ayaw niya ipulburon test. Listen. Pinig ko niya ang pagkakay sa iyo. Ulit. At nilito ako kung sure, any comment hindi daw sa magpapadrag test yung driver? Sa kanya po siya, hindi ko siya, hindi ko siya pumasok. So, Lord, ang concern ko namin dito is we are looking on the criminal aspect of the... Okay, stop na ang kadyotahan itong polis na ito. So, tumanggi ang driver na magpulburon test o magpa-asin test. At ngayon, ang sinasabi ng polis, ito naman ay parang walang kaugnayan, di ba? Ang pulburon kasi hindi naman daw ito ay pulburon operation or asin operation. So parang karapatan ng driver na siya ay huwag magpasailalim dito sa test na ito. Ngayon mga kababayan, kitang-kita na ito ay cover up para ma-justify nila na irespeto ang karapatan ng bawat tao na huwag magpa-pulburon test o magpa-asin test. Bakit? Kasi para ito ay aligned kay Bangag Jr. na huwag ninyong pilitin. Ito nga, ginagawa na nga namin. Itong driver, nirespeto namin ang kanyang karapatan na huwag magpasailalim sa pulburon test. So the same as magbigay kayo ng respeto kay Marcos Jr., kay Bangag Jr., na huwag nyo rin siya pilitin. Kasi presidente pa yan, pipilitin natin. Pero itong driver, hindi rin naman natin pinilit eh. Yan ang istorya niyan. Yan yung narrative na gustong palabasin ng mga bangag na ito. May hindi po pwede magtanggi. Kahit may mga abogado dito, mga kababayan, hindi ka pwedeng magtanggi. Dapat kinulong ba nila? Dapat yan, nahuli naman nila, di ba? Kulong lahat. Ay, kulong lahat, kinulong siya o hinuli siya. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, so ito ngayon para masabi nila na sila ay pantay-pantay, na ang presidenteng Bangag, huwag niyong pilitin yan. Eh, ito nga driver, hindi namin pinipilit na magpapulburon test kasi karapatan niya yan. So, nasa tama silang landas daw. Nakita niyo, 10 na ang namatay. Dito natin matitignan kung ang driver ba ay under the influence of pulburon or asin. Right? The reason why, ang nakikita natin dito, nung nag-message kanina na may aksidente na naman dito sa NAIA sa Terminal 1, may sumalpok na naman, may, nabiktima na naman. So, ibig sabihin, hindi na naman nila ito ipupulburon test kasi irerespeto natin. Ang nakikita natin dito mga kababayan, kaya hindi lang sa NAIA, ang daming mga aksidente, ang daming mga salpukan ngayon ng mga sasakyan. Maari dahil nga wala ng paghihigpit sa paggamit ng pulburon at hinahayaan lamang ng gobyernong Bangag at ayaw pa ipulburon ang mga test ay mga ipulburon test ito mga driver na ito. So ito'y nagbibigay ng lakas ng loob sa mga driver na tumira ng tumira, pampadagdag ng oras dahil sabi ng PNP sa kanyang hanay na kapulisan, okay lang na suminghot kayo. Kasi ang pulburon hindi ibig sabihin o yung asin na pag sinisinghot mo ay addictus ka. It's a necessity ng mga pulis. Kasi kailangan dilat ako kailangan suminghot ako ng diba? Meron tayong pulburon ngayon. Kailangan suminghot ako. Talagang sabi ni Bangag, pantay-pantay tayo, so suminghot ako ng ganyan-ganyan. So, diba pare? Diba? Ganyan-ganyan. So, ang mangyayari ngayon, mga kababayan, tagalin natin props natin. Ang mangyayari ngayon, dahil malakas ang loob
itong mga driver na ito at ng iba pang mga tao na tumira ng tumira kasi hindi naman sila pipilitin eh. O huwag niyo ako pipilitin na magpulburon test ha. Rights ko to. Ay, ganon-ganon ka na. Tululaway ka na. Ngumingiti na si Bangag, di ba? Ganon. Huwag niyo ako pilitin. Ganyan. This is the bagong Bangag administration. Na kayong mga hangal, kayong mga nagtatanggol kay Bangag, hindi nyo iniisip ang kinabukasan ng inyong mga pamilya. Yung mga artista na nagpo-promote pa sa mga Bangag, kayo ay walang pinagkaiba sa mga jutang ginina, okay, na mga Bangag. Pare-pareho lang kayo. Imagine ninyo mga kababayan, narinig na ng sa buong mundo na ang PNP ay nagsabi na okay lang mag-asin, magpulburon ang mga pulis, pero yung mga dati nag-aantay Marcos, yung mga artista na nananawagan, never again, tahimik, pero ngayon pinopromote pa nila yung mga ngiwi. Okay? Yung mga kaalyado ng mga Bangag. Right? Oh. So ngayon, sa nakikita ninyo, kaya abangan ninyo, sunod-sunod ang mga aksidente. Dahil hindi nyo na alam, ang mga nagdadrive ay mga Bangag, sabog, loaded, at kung ano-ano pa. Dahil mismo ang inyong gobyernong Bangag ay ayaw silang isailalim dito sa pulburon o asin test na ito, mga kababayan. Ngayon, kung hindi natin yan ipupulburon test, diba? So ano yan? Wala siyang, ano tawag dito? Absuelto. Diba? Tandaan ninyo, mga kababayan, may time frame yan. Yung pag-stay ng pulburon o what different kinds of ipinagbabawal na pulbura, mga palangga sa katawan ng tao. So kailangan matest yung taong yan. Pero only in Bangag administration, mga kababayan, ay ayaw siyang itest dahil mismo si Marcos Jr. ay ayaw rin magpapulburon test. Malinaw pa sa sikat ng araw na kung ang presidenteng Bangag mismo ay hindi kayang magpakita as good example, parang makasingot ako Nyeta. Paano tayo mag-expect ng justisya? Paano ka mag-expect ng justisya dito sa mga taong namatay dun sa aksidente dahil mismo ang gobyerno ni Bangag ay ayaw ipapulburon test? Kasi nga naman, idol nila yung kanilang presidenteng Adictus Benedictus. Hindi lang siya Adictus Benedictus na nakikita nyo sa video, walang cover po ang video, kitang-kita ang mukha ni Bangag at ito ay authenticated pa. Diba? Ano ang gagawin ngayon yan? Diba? Ano ang gagawin ng ang PNP ayaw? I don't know, yung LTO, ang PDEA, ay magkakasabwat yung mga yan. Kung ayaw nilang ipapulburon test o ipaasin test itong taong ito, mga palangga, kung mayroon ka kayong kakayahan na lumipat sa Mars, ay lumipat na kayo dahil malinaw po sa sikat ng araw na mayroong pananagutan ang driver at mayroong pananagutan ang mga pulis dahil ito ay nakasaad sa Republic Act. Ano yung sinabi ko kanina? Saan yun? Republic Act number 10586. Diba? So ngayon, ano na gagawin natin dito? Mandatory test ito, mga palangga. I-request dapat ng PNP mismo, hindi pwede siya tumanggi. Dahil may buhay na nasawi. Ano ako dun sa pulburon? Dun sa sa gawgaw. Alright? So ayun, makikita ninyo, mga palangga. Okay? Na talagang Beethoven crash to palangga. So kitang-kita ninyo na talagang wala nang patutunguhan ang inyong bansa dyan sa Pilipinas dahil lahat ng panggigipit ayaw magpapulburon test. Yung mga driver na nakakagurgor, na nakatulog daw o high na high sa pulburon, ayaw ipulburon test kasi nga naman irespeto ang kanilang karapatang pantao. Paano naman ang karapatan ng mga taong nasawi? Paano naman yung kanilang mga pamilya? Diba? Itong mga ginagawa nila, mga kababayan,
Right? I think, okay. Yung ginagawa nilang pag-cover up, itong paglabas ng pulong video and everything, ito'y pag-cover up sa malalaking issue na kinasasangkutan ni Bangag. Number 1, pulburon test, and the 350 tons na gold, di ba? Na ngayon ay iniimbestigan sa Hong Kong na ayaw pag-usapan ng mga mainstream media. Ang ating gold reserve, di ba? Nasaan na? Baka ito ay gold reserve ng Pilipinas. Saan man kukuha ng 350 tons? Itong si Marcos Bangag Jr. Yung napag-usapan natin noong nakaraan, yung pamilya nila, 1 ton lang yung kay Rogelio Rojas na Golden Buddha. And this Hong Kong gold is 350 tons. So ito yung mga pinagtatakpan nila. Sobra na po ang ginagawa ng Bangag na ito. Kaya ganun na lang ang pagka-target sa akin, sa amin, ng mga vloggers dyan sa Pilipinas. Recently, pinadala nila ng subpoena si Dr. Ethel at si Sir Jason Sa. At marami pa. Okay, basahin natin dito Mga kababayan, ito yung panggigipit para tumahimik. Sabi ko nga, ako, mga kababayan, mga palangga, ito yung transcription ng subpoena Alright. Pare-pareho sila. Dated, pinare-report sila ng May 7, yung iba, ganito. Ano sabi dito? Tingnan natin yung subpoena na pinadala. Alright? Ito. Ang sabi dito, Republic of the Philippines Department of Justice, ayan, DOJ, NBI, nagsanib puwersa itong si Remulla, itong si Santiago, ito rin yung nagtatarget sa amin ni Harry Roque. Ayan, pinadalang subpoena, itong ating mga kapwa, mga vloggers. Actually, si Dr. Ethel Pineda, hindi naman yung nagmumura na katulad ko na minumura silang lahat. Hindi yung nag-expose. Ganon din si Jason Sa. Si Sir Jason Sa. Diba, na matagal na ito sa industriya ng, ng pagbabalita. Ano ang sabi dito? Greetings, sabi ng mga jutang ginimes. Under and by virtue of the authority vested in me. Alright? By Republic Act number 10867, you are hereby commanded to be at and appear in the office of the Cybercrime Division, 4th floor building, Civil and West Cyber Zone, Bay City, Macapagal Avenue, Pasay City, at 10 a.m. on May 7, 2025. Then I'm there to give your evidence in a certain investigation to be held at that time and place, conducted by the undersigned, fail not under the penalty law to shed light on the complaint filed against you for alleged violation of Article 154 of the Revised Penal Code in relation to Republic Act number 10175. So ngayon, mga kababayan, pinailan nila ng kaso para imbestigahan. Ganito din, I think, yung mga pinadala sa kay Inday Sa. I don't know kung anong pinadala kay Inday Sara na subpoena. But anyway, so ito ngayon, mga palangga, itong subpoena na pinadala nila, ay, yun nga, pinapatawag kami. Pero hindi nila ako mapatawag kasi nasa Amerika ako. Wala silang jurisdiction sa akin. Kaya puro pananakot lang ang ginagawa nila. At itong ginagawa na ngayon sa mga vloggers ay hinaharas nila para daw magbigay ng testimony at ng mga ebidensya based on that mga sampina na yan. Yung sinasabi nilang Article 154 Revised Penal Code, ito yung unlawful use of means of publication and unlawful utterances. So, ibig sabihin na pinagdududahan nila o pinagbibintangan nila na itong pinadala nila ng subpoena ay nagpakalat ng mga fake news. Kasi weaponize nila na magkakaroon ng effect sa Pilipinas. Diba? Magkakaroon ng effect sa public order. Pero ang totoo, sila ang nagpapakalat ng fake news. Ito pong ginagawa ng NBI, ng DOJ, ay panggigipit ito. Okay, ano ito? Republic 10175, ito yung sinasabi nila, ay ang Cybercrime Prevention Act of 2025. Na ito talaga yung ginagamit nila sa amin, sa ating mga vloggers, sa ating mga kritiko, para sabihin na tayo ay nagbibigay ng disinformation. Pero harap-harapan,
na sila ang nagpapakalat ng fake news, ng disinformation, ang gobyerno ni Bangag. Nagbabayad pa nga sila ng trolls. Ginagastos pa nila ang pera ng bayan. Ngayon, ang sinasabi nila dito, mga kababayan, ay magpapaliwanag daw, pinagpapaliwanag nila ang ang ating mga palangga dahil nga ang mga pinadalhan nito, ito yung mga critics lang ng Bangag. So ngayon, ang gagawin talaga nila ay talagang manggigipit, mananakot. Siyempre, perwisyo to dito sa ating mga kababayan. Yung kahit kanino, magpapag-hire ka ng abogado, o gunting kung may mga abogadong magbo-volunteer, as legal counsel, di ba? At para masagot natin ito, masagot ninyo, itong ginagawang panggigipit ng NBI, ng DOJ, ng Bangag Administration. Right? So ngayon, mga kababayan, siyempre gastos yan, abala yan. Yan yung gustong gawin ng Bangag na ito. Matakot kayo, masindak kayo, kahit yung mga OFW, mga kababayan, kayo ay sinisindak din. Mag-email kayo, ayan yung email natin dyan sa baba ng attorney, ng number 56, Attorney Vic Rodriguez para sa Senado. Nakikita nyo ba yan? Yan yung mga email ko kung isa kayo sa mga hinaharas. Dahil, magtulungan tayo, okay? Kung paano namin kayo maasistihan dito sa panggigipit ng mga yawa na ito. Sabi ni Yes Marie, katakot na umuwi sa Pilipinas, sa airport pa lang. Ay. Alright. Okay. Mark Nathaniel, yes. Yeah, 350 tons of gold, romantic moon, is equivalent to 100 billion US dollars. At ito ang ikino-cover up nila, pinag-uusapan na ito sa international. Hindi naman po bago yung pagnanakaw ng mga Marcos. Diba? May nakabinbin nga na kaso si Bangag. Diba? May contempt of court siya sa Hawaii na hindi siya dapat makapunta ng Pilipinas. Mga kababayan, kung siya ay hindi siya naging presidente. Hindi na po bago na ang mga Bangag ay magnanakaw, kaya wag po kayong palilinlang kay Amy Marcos na siya ay para sa Pilipino. Dahil itong 100 billion na to, na halaga ng ginto, at ang mga bilyones na mga pera nila, kabahagi po siya dito. Pamilya siya, nakikinabang siya kung yung mga part, kung sakali yung mga ginto na yun na nasa Hong Kong, ay part yun na ninakaw nila kay Rogelio Rojas. So noon pa lang nakikinabang na si Amy Marcos, kaya itigil nyo na yan. Never again. Nagagaling-galingan siya ngayon dahil what? Dahil election? Never again. Nasa mga kamay ninyo yan, mga kababayan, ang okay. We will, meron tayong gugurgurin, isa lang. Nasa mga kamay nyo na yan. Na wag nyo nang iboto itong mga malansang mga Bangag. Alyansa ng mga malalansa. No. Never again sa mga Marcos. Never again. Huwag kayo magpalinlang. Alright? Okay? So, ang mainit na pinag-uusapan natin ngayon at ang gustong ibahin o ilihis ng landas ng mga Bangag ay yung tungkol sa Pulong video. Nasasagutin naman ng mga abogado ni Pulong, pero yung pulboronic video ay ayaw nilang sagutin. At hinahamon ko nga, mga kababayan, si Bangag Jr. Natin okay? Hinahamon ko nga si Bangag Jr. na siya ay mag-file ng kaso dito sa Amerika ng defamatory, since may 4 naman na silang may final sa akin. So dagdagan niya pa ng kanyang kaso ng defamatory para ma-present ko nga dito sa Amerika, sa Korte ng Amerika, ang authentication ng pagsisingot niya, at magharap kami sa Korte at nang maisampal ko sa kanya, ipalunok ko sa kanya yung authentication ng pagbabangag niya. But syempre, takot. Okay? Takot siya mapag-usapan ng international, kaya ang ginagawa niya ngayon, mga kababayan, ay paninindak gamit ang DOJ, gamit ang gobyerno para sindakin si Maharlika. Gamit ang kanyang mga trolls. Right? Gamit ang mga trolls na yan, takutin si Maharlika, Ito ang sagot ng kalihim sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa polisiya ng Marcos Administration.
may bago, ano? Sino to? Hindi ka, I committed, ano to, from Gilberto, teka, may pumasok na ano what's it? Bagong, we'll see, what is this all about? Okay? Basahin ko lang to, baka may idea kayo. Ay pumasok, from post ni Gilberto Repiso, I committed to support the billion peso worth TOR. Specifically, I said, defend it and I will support it. But how can I support ignorance on basic question in a project of immense value and scope? Outside my market study is an unacceptable defense. The hope cannot just barge into an independent meeting, make an accusation, shout at everyone, and demand signature affixation in one meeting. Ano to? Lest you forget you have nothing to work on now and be frenzied about it. If I and BAC did not disqualify on most qualification, the previous bidder, the procedural recorded proceeding is okay. Okay. Sa award, di bale. Andali tignan natin to Mukhang expose ito Dali lang. Tignan natin. Give me 1 second. So meron tayong expose pero audio. Tsaka na lang natin, pakikinggan muna natin later. So I cannot comment right now. Pero may bago tayong expose na sangkot na naman ang DOJ. So we'll talk about that maybe after this. Medyo mahaba, 16-minute yung video. Yes, sabi ni Grace Lagarde, ayan, never again. So ngayon mga kababayan, talagang kailangan ninyong kailangan talaga natin na dapat wag ipasok yung mga bangag na yan. Dahil ngayon ay gusto nila pati ombudsman yung pag-disqualify kay Wakwak Garcia, Gwen Garcia ay pinanghimasukan ng mga bangag. Di ba? At gusto talagang ayaw bumaba sa pwesto itong si Wakwak Garcia. At ngayon ay pinagtatanggol siya ni Marcos Bangag. Kaya nga ang sinasabi ni ni Ombudsman Martires ay dapat manghingi daw ng paumanin itong si Wakwak Garcia dahil sa sinasabi niya na politika daw ang nasa likod ng preventive suspension niya. Hindi ito politika. Dahil siya talaga ay nagbigay ng permit illegally. So yan ngayon pinagpapaliwanag siya mga palangga. So sabi dito ni Governor Ombudsman Martires kay Garcia, kailangan niyang magpaliwanag dahil ito ay hindi politika. So yan ngayon, mga kababayan, ang malinaw na talagang wala na kayong patutunguhan sa bansa ninyo. Dahil ang mga adiktos ay nagkalat, ang pakikipagsabwatan ng mga governors, kay Bangag Jr., kitang-kita na yung mga illegal nilang ginagawa. Ano nangyayari? Magkakasabwat sila. Diba? Ang mga Duterte, si Pangulo Duterte, pinakidnap nila. Ngayon, ang mga ayuda, ang mga pera, harap-harapan nila na sinasabi ni Jude Asidre ba yun? O mga kongresista na talagang itong pera na ito, sinasabi nila dun sa mga botante na ito, galing ito kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez. Hindi po pera ng mga kongresista yung binibigay sa ayuda at ang binibigay na mga suhol sa inyo para lang ligawan o kumbinsihin kayo na iboto. Pera nyo rin yan. Taxpayers money yan and it's okay, natanggapin nyo yan, pero wag na wag nyong iboto lahat ng Bangag administration candidates. Tignan ninyo harap-harapan. Imagine ninyo kung kaya nilang ibigay common sense. Mag-isip-isip kayo mga palangga. Kung kaya nila ibigay sa inyo mga 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, how much more yung kinukubra nila behind the scene? Magkano ang hindi nakikita ng inyong mga mata? Ilang sako, ilang bulto, ilang toneladang pera o ilang toneladang katulad ng ginto? Ang tinatago nila
kumpara dyan sa binibigay sa inyo na 2,000, 3,000, tapos tuwang-tuwa na kayo? Mabubuhay ba kayo sa entire life ninyo? Kahit na lang sa isang buwan, mabubuhay ka ba sa 2,000? Sa 10,000? Matutuwang-tuwa ka na dahil binigyan ka, mabuti pa itong bangag administration ni Marcos nagbigay ng 10,000. Tanga po kayo o wala kayong, mahina ang inyong kukote kung yan ang understanding ninyo na binigyan kayo ng 10,000, 5,000, ay mabait na sila. Ang ibigay dapat sa inyo ay what? Trabaho na trabaho, malinis na syudad, free from pulburon at asin, peace and order, di ba? Kasiguraduhan ang inyong mga anak, education, nutrition, healthcare. Yan dapat ang hinihingi ninyo sa inyong mga gobernador, mayor, kongresista. Hindi yung bigyan na kayo ng 2,000, ang sinasabi nyo ay mabait na sila. Mabubuhay ba kayo ng 1 linggo? Kahit sa 10,000 siguro mabubuhay kayo in 1 week. 2 weeks wala na kayong pera. So saan na naman kayo? Lilipat na naman kayo kung sinong politiko. Ganyan ba talaga ang buhay na gusto nyo? Mga Pilipino? Yung magsumikap kayo? Alam niyo ako, dumaan din ako sa kahirapan. Pero at young age, sinasabi ko, hindi ako papayag na ako ay magiging ganito ang kinasasakdalan kong buhay. I have to work. Kaya nga working student ang lola ninyo, di ba? Alam nyo na yan, yung ibang mga, yun nakapalo sa akin since 2015. Ngayon, excuse me. Ay, nako. Oy, by the way, sa Vallejo, bukas may event dyan sa San Francisco. Sana makapunta po kayo at pinost natin yan sa ating Facebook page. Ngayon, mga kababayan, eto na lang ba ang ating mga senior citizen? Ngayon, lalo na ngayon, mainit sa Pilipinas. Recently, may namatay na napila sa ayuda. Hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo na pumipila kayo sa ayuda para kapalit ng boto ninyo? Ako at young age, naramdaman ko na yan. Diba? Kasi marami na ako nakikita mga nagpapapila-pila ng ganyan. You know, ganito, ganyan. Dalawang kilong bigas. Pero in fairness, no, hindi ako nakapila sa mga bigas-bigas na yan nung bata ako. Naalala ko lang, kinuwento ko sa inyo, Pasko yun, merong isang politiko sa lugar namin, binigyan yung mga bata, tigli 5 piso, parang pamasko. Yun lang yung naalala ko. Pero yung pipila ka ng bigas, kasi walang-wala ka na or something, hindi ko naranasan yan. Kahit pera pa buhay namin, you know, nagugutom ka rin paminsan-minsan. O baka nung panahon na yun, wala lang masyadong mga politiko na nagpapapila dun sa area namin. But ganun pa man, eto ba yung gusto nyong buhay? Pipila na lang kayo, tapos mabait si mayor, mabait si governor, hawak-hawakan ka ni Luis Tro, na ganyan-ganyan, bigyan ka 1, 2, 3, 4, 5, oh, God bless you. Ginagamit pa ang Diyos. God bless you, yung pera binibigay sa inyo. Barya lang yun. Kumbaga, tinga lang yun, latak lang yun. Behind the scene, yung kanilang mga inuungin na pera galing sa kaban ng bayan na supposedly para sa healthcare, bridges, school, name it, livelihood programs para sa kalwanan ng isang bansa. Kinukuha nila, ninanakaw nila, tapos iboboto mo pa yung bangag na ayaw magpapulburon test. Sige nga. Ito ba ang klaseng bansa na gusto nyong galawan, na hindi nga kayo makalakad ng gabi o kahit araw ng safe ngayon dahil nagkakalat ang mga pulburon. Samantala, yung mga politiko na yan, ginagamit lang kayo. Yung mga tiwali na yan, every election, bigyan-bigyan kayo ng barya, ng bigas, Pero ang malaking bulto ng pera ay pinapagawa nila ng bahay, binibili dito sa Amerika, sa Europa. Dito sila namamasyal. Nai-enjoy nila dito ang buhay sa Europa, sa Amerika, sa Japan, yung mga mayayamang bansa, na hindi sila kakaba-kaba na sila ay dudukutan o tututukan o babanggain ng mga adiktus. Nakikita nila yung mga magagandang progreso ng mga bansa na mayayaman, pero ayaw nilang i-apply sa inyo. Kasi alam nila, kaya na lang kayong bayaran ng tigda 2,000 eh. Tuwing eleksyon, bayaran natin ito, mga hampas soil na ito. Slap soil, sabi nga kanina ni Palangga. Bayaran na lang natin to, bigyan na lang natin to ng 2,000, 3,000, 10,000. Yan lang naman yung mga yan eh. Yan lang yung mga butante, yung mga hampas
soil na yan. Diyan sila nababagay. After election, tuloy-tuloy yung kanilang pagnanakaw. So kung gusto nyo mabago ang buhay ninyo, huwag kayong boboto ng bangag-aligned candidates, lalo na yung mga malalansang kandidato nila. Lahat na lang, yung kidnapping case dyan sa Anson Ke, yung 14-year-old, mismo ang NBI, ang DILG, ang mga sinungaling, pinagbibintangan, kesyo kasabwat daw yung mga pamilya, then later on, hindi naman pala, yung mga gurguran dyan, April 30, may sinamuray sa kantin, di ba? Yan na lang ba ang buhay na gusto ninyo? Every time na lang yung mga workers natin, manggagawa natin tuwing Labor Day, sila ay mag-uwelga pa. Ulit-ulit na lang, ipinanganak na ako. Bago pa ako pinanganak, may nag-uwelga na tuwing Labor Day. I don't know kailan tinatag yung Labor Day na yan. But again, nakagista na natin yan. Na tuwing May 1, may nag-uwelga na mga manggagawa dahil sila ay nagre-reklamo na under minimum wage sila, dapat taasan ng minimum wage, Right? So yan na lang ba yung inyong buhay na gusto? Recently, yung tungkol nga dito sa kidnapping ni Anson Ke. Yung kanilang ano ang sabi dito ng Filipino-Chinese na si Teresita Angsi, right? Ano sabi dito? Naglabas ng opisyal na pahayag ang Movement of Restoration of Peace and Order laban sa PNP. Alright, yung MRPO, ito yung grupo ng mga Chinese. Dahil sa pagkadawit ng anak ng negosyanteng si Anson Ke na si Alvin Ke, bilang umano'y mastermind sa pagdakip at pagpaslang sa kanyang sariling ama noong Abril. Itinuro ng nahuling suspect na si David Talyaw ang anak na umano'y nasa likod ng krimen. Pero paglilinaw ng pulisya, wala raw maipakitang ebidensya ang suspect para patunayan ang matinding akusasyong ito. Itinuring nila ito sa ngayon bilang diversionary tactic. Ayun na nga, mga palangga. Nakikita ninyo itong Anson Ke, itong victim ay yung gumurgor. Okay? Yung suspect dito, di ba? Ipinakita doon na una, kasama ni Amy Marcos, kasama ni Spokes Harry na nagpa-picture lang naman, pero kasama din ni Gadon, yung Vobo na yan, ng mga bangag. Di ba? Idinadawit nila, di ba? Unang-una, idinadawit si Spokes Harry. Na, idinadawit yung anak. At ngayon, nagpapal ng complaint na itong pamilya. At itong grupo ng mga Filipino-Chinese businessman, dahil nga ito ay kawalang ebidensya at ito ay kapalpakan ng mga pulis ng PNP na mga sumisinghot ng pulburon dahil pinapayagan ng bangag administration na suminghot sila ng suminghot. Diba? Patuloy na lang, mga kababayan, ang mga patuloy ang kahindik-hindik na krimen sa inyong buhay dahil gusto nilang maghari at gustong itumba ang mga Duterte. At I hope makauwi na nga ang Pangulong Duterte sa bisa ng motion, okay, na hinain ng kanyang mga abogado. So ngayon, paulit-ulit ang ginagawa sa inyo na pangloloko, right? Pangloloko, paggugurgur sa mga journalist katulad na lamang ni yung sa Kalibo Aklan, yung almost 93 years old na si Mr. The late Johnny Dayang. Nakita ninyo, yun ay supporter ni Attorney Vic Rodriguez. Ito na lang ba yung inyong mga balita everyday? Driver, pinasok sa kubo, binangbangbang habang natutulog. Dahil maari ito ay dahil ito ay sabog sa pulburon. Diba? So ngayon, mga palangga, malinaw na walang ginagawa ang bangag administration. Why? Kitang-kita nyo naman yung kanilang mga press briefing, ang kanilang mga balita lahat. Duterte, si Inday Sara, kung hindi si Inday Sara, si Pulong, kung hindi si Pulong, si Basti, kung hindi si Basti, si Pangulong Duterte, ay napakidnap na nila, at tayo mga vloggers. Umiikot ang mundo ng DOJ, DILG, NBI sa amin. Ang pera nila, ang pera ng Pilipino, ang panahon nila ay ini-exert nila sa lahat ng kritiko nila. Imbis na bigyan kayo ng
maayos na kabuhayan. Paulit-ulit na lang tayo. Yung bigas nila, tignan, pinatigil. Yung 20 pesos per kilo na bigas, hindi nila kayang ibigay dahil nga ito ay band-aid solution lamang. Election drama. Na kunyari, di ba, ang headline nung nakaraan, natupad na ang 20 pesos per kilo na bigas na pangako ni Bangag. That's the reason pinatigil dahil hindi nga kaya, di ba? Hindi na natuloy kasi hindi siya sustainable. Dahil pang Bangag yung kanilang what? Ang kanilang mga solusyon.